discriminate. Ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, Dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan, i-deport daw po ako. Ma'am Karen, yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili ko bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako, saan pa ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid ka ba? Do you have brothers and sisters? Ngayon po rin po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Paano mo mapagpupunayan yun? Malaki ang question, how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po ng first wife ng dad ko po. Isang Filipino. Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Ano po sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sarili ko po ina. Kung hindi pa ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, hinigay pa ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Nakita ko po dun sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So kilala mo yung pangalan? Kilala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Kaya lumaki po ako sa tatay. Was there any point that you met your mother? Was she ever introduced to you in person? Hindi po, Ma'am Karen. Why didn't you just say this in the Senate? You were under oath. You were under oath in the Senate. You had to tell the truth. Why didn't you say that you knew who your mother was? Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado pa ako naglangko. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin, natatakot po ako. Yun po yung mas tamang term. Nablangko po ako. At at gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng unmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Ontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen. Risa, nablangko po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niya mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin ng partner po niya. Kung hindi pa ako nagkakamali at the age of 12 or 14, shinare po sa akin ng daddy ko, sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinipili po niya ako, gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi ko niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya sa taas po,
hindi po ako maiiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi pa niya sa akin, if ever wala pa ako makakasama, gusto po niya, maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Pilipino. Then I'm 12 years old, your father told me, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Tinanong mo ba sa kanya, ano na yung kasamahan? Opo, ma'am. Tinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko nag-feel na kahiya. Na hindi ako pinag-aral ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pang tinuro po niya sa akin. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, ay nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa piggery po namin. Natuto po ako magpaluto ng baboy. Natuto pa ako magpaanak ng baboy. Natuto pa ako mag-inject ng baboy, maggamot. Nabalitaan ko po, nakita ko po sa news na i-deport po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po alam saan po ako dadalhin. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili ko bang Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay passport holder at ako po ay isang Filipino. So, may go. Ang homeschooling po, Ma'am Karen, kailangan ko rin po bigyan ng konting clarification. Never ko po nasabi na ang tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumanda na po dito sa Pilipinas. Siya po ay isang Filipino, siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba ito sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. Okay. Now, ang daming tanong, bakit nagkaroon ka lang ng birth certificate nung 17 years old ka? Bakit nung iniwan ka ng iyong ina? Yung salitang I don't know o hindi ko po alam. Kasi ginawa ko nila akong kahihiyan dun sa nasagot ko. Pero nung paman, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagkatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm everyday. Ilan ang teacher mo nung? Po namin na makapagpagpa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 pagp
So sa mga nanonood ngayon, Ako pumasok sa Pogo. Please allow me to explain. To be exact, naumpisa po ako mag-work 14 at 24. Kaya sabi ko nga po sa speech ko sa mga kabataan sa bayan namin, 17 years old, napirma ako ng tatay ko ng cheque. At hindi ko man alam na ang cheque pala pag pinirmahan mo dapat may pondo. Yan yung first time na pinalbugan ako ng cheque. 14 years old po ako nag-umpisa maghanap buhay. Hindi po 24. no, Karen. what it means is the company, Apo. balikan natin ang tanong, bakit ka Hindi pa ako humingi ng permit, hindi po ako humingi ng license to operate. Tinulungan ko lang po yung company po. Explain ko lang po ng mas clear po. Ang negosyo ko po farming. It so happen po, nabili ko po yung lupa.
kung saan po nakatayo yung Baofu po ngayon. Na 10 hektarya. 7 hectares po, 7 Okay. point plus po hectares. Magkano mo nabili yan? Kailangan ko po ba i-disclose? For issues of transparency, it might help you. Nabili ko po siya 700 pesos per square. Okay. Installment po. Anong taon ito? 2018. Okay. So, binili mo yon pagkatapos, Hindi na po ayaw who did you sell the land to?